Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Yun, nagsasabi. Yun. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Sa pahayag na yan ng Pangulo sa kanyang SONA, tumayo ang buong Kongreso. Pumalakpak ang mga mambabatas. Pero ang tanong ng milyong-milyong mga Pilipino na buwan-buwan na lang nagugulat sa taas ng kuryente, bakit umabot ng 2 dekada na nagbabayad tayo ng kuryenteng hindi naman natin ginamit? Kapag natanggap mo ang electric bill, kabilang ang system loss sa charges na binabayaran ng bawat consumer. Paano nga ba ito kinocompute? Halimbawa, ang isang electric bill na halos 5,000 piso, lumalabas na may 255 pesos na system loss charge. Sa 50 pesos na kilo ng bigas, katumbas na sana ito ng 5 kilong bigas. Kung susumahin sa isang taon, mahigit 3,000 sana ang natipid. Bukod pa rito ang iba pang government taxes. Ano ang system loss? Ito ang pagkawala ng kuryente mula transmission at distribution. May 2 itong klase. Una, technical loss. Ito yung natural na pagkawala ng kuryente habang naglalakbay ito mula sa planta, papunta sa substation, hanggang sa end user tulad sa ating mga bahay at establishments. Pangalawa, non-technical loss. Ito ay dahil sa human error. Kabilang dito ang mga nakaw na kuryente o illegal connection, defective meter, at iba pa. Tulad na lang ng mga totoong kasong naidokumento at inaksyonan ng programang resibo. Huli ng otoridad ang landlord ng isang paupahan na iligal na nagkakabit sa mainline sa pamamagitan ng jumper. Naresibuhan din ang isang lolo na walang takot na sumasampa para magnakaw ng kuryente. Ito ang masakit na realidad. Kapag may nagja-jumper o nagnanakaw ng kuryente tulad ng mga huling eksena sa resibo, hindi ang electric distribution utility ang nalulugi sa huli. Dahil sa ilalim ng probisyon ng EPIRA Law, pinapayagan ang mga distribution utility na ipasa ang nanakaw o natapon ng kuryente sa kanilang mga regular na consumer. Ikaw na tapat magbayad. Ikaw pa ang nag-aabono sa nakaw ng iba. Heto na ngayon ang EPIRA Law. Nang ipasa ang batas na ito noong 2001, inidisenyo ito para isa pribado ang power sector para umano magkaroon ng kompetisyon at bumaba ang singil sa kuryente. Pero nakasaad din sa probisyon ng batas at ng Energy Regulatory Commission ang tinatawag na System Loss Cap. Sa ilalim ng batas, pinahihintulutan ang mga distribution company na bawiin ang parte ng system loss sa pamamagitan ng pagsama nito sa monthly electric bill ng mga consumer. Sa kasalukuyan, may system loss cap na ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission. Ito ang pinakamataas na porsyento ng system loss na pinapayagan sa isang distribution utility. Ang system loss cap ay nakadepende sa uri ng distribution utility. Sa private distribution utilities tulad ng Meralco, hindi dapat hihigit sa 5.5%. Samantalang ang electric cooperatives o mga kooperatiba sa mga probinsya ay mula 8.25% hanggang 12.25% ang ceiling limit. According to the Department of Energy, electricity bills could fall by 5 to 10% if system losses are taken out of the equation. At present, system loss caps set by the Energy Regulation Commission are at 5.5% for private distribution utilities and 8.25% for electric cooperatives. Kaya naman sa ginanap na SONA ni Pangulong Marcos Jr., naging malinaw ang kanyang direktiba sa Kongreso. I-amend agad-agad ang EPIRA Law para tuluyang ibawal ang pagpasa ng system loss at ng VAT nito sa mga consumer. Naitala nitong Hunyo na Pilipinas ang pinakamataas maningil ng kuryente kumpara sa ibang ASEAN countries tulad ng Singapore. Sa kasalukuyan, may mga nakabimbing panukalang batas sa Kamara at Senado para pababain ang presyo ng kuryenteng binabayaran ng mga consumer.
Kabilang ang panukalang pababain ang system loss cap at gawin itong uniform at alisin ang 12% value-added tax sa mga singil sa system loss. Saan nga ba napupunta ang ibinabayad para sa system loss? Hindi raw ito kita ng mga distribution utilities. Ang system loss charge ay pass-through charge na ginagamit para mabawi ang gastos sa kuryenteng nawawala. Ang nakukolektang halaga ay ireremit sa mga power supplier o generation company at sa transmission provider, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkabahala si Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan sa posibleng epekto kapag tinanggal ang system loss charges. Paliwanag ni Pangilinan, likas ang pagkawala ng kuryente habang dumadaloy ito sa linya at masyadong mabigat para sa buong industriya ng kuryente kung sila lamang ang papasan sa halaga nito. Nilinaw naman niya na handa ang Meralco makipagtulungan sa pamahalaan hinggil sa layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang nasabing singilin, pati na rin sa pag-amyenda sa EPIRA. Pero ang sagot ng mga consumer rights advocates, kapag inalis ang karapatan nilang ipasa ito sa atin, mapipilitan ng mga kumpanya ng kuryente na galingan ng paghuli sa mga nagnanakaw at ayusin ang kanilang mga lumang kable. Bakit mo nga naman seryosong susugpuin ang jumper kung pwede mo namang ipasingil sa kapitbahay? Pag bumili ka ng yelo, hindi ka bibili ng tunaw. Right? You will always demand na buo yung yelo. Hindi kalahati ay tunaw. And that shows yung responsibility nung nagbebenta. Right? And in this case, sa power sector, ganun din yun. Hindi binibili ng electric consumer ang bawas na kuryente. 2 decades after, nangyayari pa rin siya. Paano po tayo umabot sa ganito? Sa wakas, may isang presidente that acted on it after 2 decades. Yung pagtatanggal ng system loss is a good start, a really good step towards a good direction to address the many ills ng power sector. May isang hakbang na sinabi ang Pangulo, which has also been a long clamor ng electric consumers. Ano yun? Yung suporta para sa solarization. Yung binanggit niya na Sariling Kuryente Act. At the end of the day, it's really about changing yung saan nanggagaling ang kuryente natin. Malinaw ang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA. Magandang pakinggan ang palakpakan sa batasan. Pero hindi nagtatapos ang laban sa talumpati. Ang tunay na pagsubok nasa kamay na ngayon ng mga mambabatas. Isusulong ba nila ang agarang pag-amyenda sa EPIRA Law ng walang kompromiso? Ako si Gail Canyoneo Paris. Just Facts.